Eleksyon. Oras ng labanan. Giyera ng mga mamamayan sa pagpili ng taong nasa otoridad. Gayunpaman, sa pangyayari ng panahon ngayon, alam mo ba kung paano mamili? Hindi po. Sa kasalukuyan, maraming mga Pilipino ang nagdadalamhati dahil sa kanilang maling pagboto. Ayon sa statistika na isinagawa ng WRN Research, halos nasa 20% ng mga botante ang hindi sumang-ayon sa hindi pagsisisi sa pagboto ng kasalukuyang Pangulo noong nakaraang halalan. Gayunpaman, marami pa rin mga Pilipino ang hindi alam kung paano bumoto o sino ang pipiliin. Kaya, paano kaya bumoto ng tama at matalino? Paano nga ba? Ayon sa mga sanggunian, may 4 na mahalagang hakbang sa pagboto ng tama. Una, kilalanin. Magsaliksik ka kung ano ang mga problema sa iyong komunidad. Pagkatapos ay alamin. Umalam ka sa mga kandidatong tumatakbo para sa posisyon at ang kanilang mga plataforma, kasama na ang kanilang background at katangian bilang isang kumakandidato sa pamumunong posisyon. Sumunod naman ay kilatisin. Mahalaga ang masusing pagkilatis sa isang tumatakbong kandidato matapos mong malaman ang mga platapormang nais niyang gawin. At saka naman ay humatol. Husgahin mo kung sumasang-ayon ka ba o hindi sa kanilang mga plataporma. Kasunod naman kung pipiliin mo ba sila sa paparating na eleksyon. Ang kaalaman sa media at impormasyon o Media Information Literacy ay isang kinikilalang abilidad sa larangan ng makabuluhang balita at impormasyon. Ang paglaganap ng MIL ay nakatutulong sa pagpuksa ng misinformasyon, disinformasyon at malinformasyon na napalaging nakikita sa araw-araw dahil sa infodemic na kumakalat sa kapanahon ng araw. Ayon nga sa kasabihan, tayo ay maging mapagmatsyag, mapanuri at maging vigilante. Huwag basta maniwala sa mga pangakong walang laman at higit sa lahat, huwag maniwala at huwag tumangkilik sa isang kandidato na kumukuha ng iyong pera para sa iyong boto. Kung gusto natin ng pagbabago, dapat tayo ay tumangkilik sa ating mga kapwa Pilipino.